Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Naku, matindi, mga kaibigan, kahindik-hindi. Ito ang ating tatalakayin tungkol sa pagkawala ni Catherine Camilon. Kumpirmado, Catherine Camilon ang nakita ho na nililipat sa isang sasakyan ng 3 lalaki. Ang mga testigo, hindi ho nagsisinungaling. Lumabas na ho ang DNA test. Naku po, gusto kong ibahagi sa inyo ang laman ng kaunting video na yan. Ito po ay importanteng mahalaga na malaman po natin sapagkat dito ho kinukumpirma na nakita na si Catherine Camilon. Yan po ang ating tatalakayin, mga kaibigan. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Eto na, samahan niyo po ako, mga kaibigan, tuklasin. Sa corroborative evidence na talagang yung nakita nilang babae na ginubuhat ng mga suspects natin ay certainly ay si Miss Camilon yun. Kumpirmado ang nawawalang beauty pageant contestant na si Catherine Camilon ang isinakay sa pulang SUV na na-recover ng motoridad sa Batangas. Ito ay matapos nag-match sa DNA profile sa mga magulang ni Camilon ang na-recover ng forensic evidence sa nasabing sasakyan. Hairy strands and other blood na nakita doon sa sasakyan ay nag-match doon sa DNA profile na binigay ng magulang ni Miss Catherine Camilon. Consistent din daw ito sa naging pahayag ng mga saksi. Yung mga witness natin ay hindi nagsisinungaling. There is a corroborative evidence na talagang yung nakita nilang babae na ginubuhat ng mga suspects natin ay certainly ay si Miss Camilon yun. Mas bumigat yung kaso na isinampa natin doon sa mga suspects dahil nga nagtutugma yung mga sinabi ng mga witnesses natin. Pero tuloy pa rin daw na nangangalap ang mga otoridad ng forensic evidence na magdidiin sa mga suspect. Our PNP forensic groups chemists are trying to examine para makapag-lift ng fingerprints doon para i-match doon sa mga nasampahan natin mga suspects. Nauna nang sinampahan ng kidnapping at serious illegal detention ang suspect na si Mayor Alan Di Castro at 3 iba pa. Patuloy pa rin pinaghahanap ang sasakyan ni Camilon na nakita ng mga saksi na pinanggalingan niya bago siya nakita habang inililipat sa pulang SUV. Sa ngayon, missing pa rin kung ituring ng CIDG si Camilon. Patuloy naman silang umaasa na mahanap na buhay ang beauty pageant contest. Okay, alright. Yan po, mga kaibigan, napanood nyo ang konting ruling ng video at kumpirmado na itong nakita na nililipat ho sa sasakyan ng 3 lalaki ay ito ho ay si Catherine Camilon. Bakit ho nating nasabi? According ho sa ruling ng video ni si Catherine Camilon, lumabas na ho ang DNA test between sa kanyang nanay ay pinagkumpara ho. Ay nagmatch ho. Kaya yan ho ay tinatawag po natin, pinaninitigan na nagbabase ho tayo sa ruling ng video na binitawan din ng mga panalita ng CIDG na sila pong umahawak sa pag-iimbestiga na talagang 100% iyon ho ay si Catherine Camilon. Matindi.
Matagal nang nakita itong si Catherine Camilon noong pa man. Ilang linggo na nakakaraan, ba't hanggang ngayon ho ay hindi po natatagpuan kung nasaan itong si Catherine Camilon. Ang maliwanag rin po dito ay walang konkreto ang pinaghahawakan ng nag-iimbestiga kung ito ay buhay o patay na itong si Catherine Camilon. Sana ho ay buhay pa ito. Tayo po ay nananalangin na buhay pa ito. Ang gusto ko lang pong ipahatid sa inyo, diyan sa rolling ng video, nakahapon pa ho, iyang balita na yan, bandang humigit kumulang alas 12 ng gabi, ay nagkaroon po tayo ng makuha. Ang impormasyon na yan po ay isang balita din na ngayon po ay hindi pa rin lumalabas sa ibang social media ang complete details, but sa ibang social media ho ay nabalita na po yan. Hindi po yan fake news, mga kaibigan. Unawain nyo pong mabuti ang nilalaman ng balita dahil alam nyo, baka sabihin nyo fake news ito. Yan po ay hindi fake news, mga kaibigan. Kaya't muli, inuulit ko po, kumpirmado na ang nililipat ho nasa ibang sasakyan na katawan na walang malay ay walang iba ho kundi si Catherine Camilon. Ang tanong ngayon, mga kaibigan, ang tanong din po ng taong bayan, nasaan ho ba ngayon si Catherine Camilon? Kayo po ba ay naniniwala na itong si Catherine Camilon na buhay pa? Kung ano man ang inyong salubin, public opinion, kung ito man ay buhay o wala ng buhay, ay pwede kayong mag-comment diyan po sa comment section. At nang sa ganun po, ay malaman ko ang inyong mga pananaw sa buhay. Ba't ipanalangin po natin, samahan po natin ng panalangin na ito po sana ay buhay na makabalik, buhay na matagpuan, at nang sa ganun po, magkaroon po ng chance na maisiwalat niya ang buong katotohanan dito kung sino nga ba, kung totoo nga ba ang tinuturong utak dito ay itong pulis na ito, na ika nga po isang police major na siya ngayong tinuturong utak ng mga ebidensya, mga kaibigan. But bueno, ay hindi pa po ika nga dito ito nagtatapos dahil marami kapanabik-panabik ko dito. Parang nakita ko na ito sa Jubilee case, mga kaibigan. I'm very sorry kung nabanggit natin dito ang Jubilee case. Counting padaan lang ho. Sino ho ang sumubaybay dito sa Jubilee case na kaso na hanggang ngayon po ay unsolved case? Ganito rin po ang nangyari, mga kaibigan. Nagkaroon po ng DNA test. Lumabas po ang DNA test. Ang result ho ay 99% din na yun daw pong ika nga'y bungo na nakita na isang linggo pa lang na nawawala si Jubilee ay naging bungo na. Mayroon din po siyang video na ika nga ho ay nagpapatunay na nasa mall. Katulad din po nito si Catherine Camilon. May video din po, mga kaibigan. Sa madaling salita, unsolved case po yun. Kahit nakita na at mayroon DNA test na kinumpara, mga kaibigan. Sana ho, ang gusto kong ipunto dito, sana ho itong kaso na ito, dito kay Catherine Camilon, ay huwag magaya dito kay Jubilee na kaso doon sa part po ng Palawan yan. Sana ho dito ay hindi po nagtatapos sa punto na ikangay napatunayan na si Jubilee, na si Catherine Camilon ho yung nililipat doon ho sa sasakyan. Maliwanag po sa binitawan ng CIDG na hindi ho nagsisinungaling itong mga testigo dahil angkop doon yung mga salaysay ho doon po sa pag-iimbestiga na lumalabas sa investigasyon. At ang number one
nagpapatibay ng kanilang mga testimonya ay yung pong lumabas sa DNA test na positive, ang ika nga po'y nagtugma ang sample na kinuha dito po sa nanay nitong si Catherine Camilon. Maliwanag po mga kaibigan, na gusto ko lang pong ipunto dito ay itong lumabas na ang DNA test at maliwanag din po dito na talagang si Catherine Camilon noong pa man ay nakita na, subalit sa isang iglap ay naglaho. Mga kaibigan, maliwanag ha? Hindi po tayo nag-iimbento. Matagal nang nakita si Catherine Camilon. Yan po ang ating unawain. Ha? Baka sabihin nyo yung fake news. Uulitin ko, matagal nang nakita si Catherine Camilon. Ilang linggo na nakakaraan. Subalit, biglang naglaho sa isang iglap. Bakit ko nasabi na matagal nang nakita? Ay noon pa man. Dahil diyan po nagbabatay tayo sa DNA test. Yung mga testigo ng mga lumutang ay nakita nila na nililipat sa isang sakyan. Pinatunayan po ngayon nitong DNA test, mga kaibigan. Unawain po nating mabuti itong ating tinatalakay, mga kaibigan, at nang sa ganun po, lubos po nating maunawaan. Ay baka sabihin nyo naman fake news. Inuunahan ko kayo. Yun ang gusto kong ipunto. Hindi tayo nagpapakalat ng fake news dito. Kung ano man mga public opinion na ikangay nababasi, ang naririnig nyo dito sa ating pagtatalak, yan ay pawang public opinion na nababasyo diyan sa rolling ng video. Maraming salamat kung naman ang inyong public opinion. Mag-comment lang po diyan sa comment section. Yan ay buong puso, puhong irerespeto. Abangan po natin, bibigyan ko po kayo dito ng complete details dito ho sa DNA test result na lumabas tungkol dito sa kaso ng isang pulis na itong Major at Catherine Camilon. Abangan po natin, mga kaibigan, sa susunod kong vlog. Medyo tipid pa lang muna ang ihatid ko sa inyo dito dahil ito ay medyo tipid pa rin ang nilalabas ng social media at wala pa po silang complete details dito. Kung ano man ng mga detalye pa na ikangapoy ilalabas nila. Abangan po natin ito sa susunod nating mga vlog. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po na tayong pumalakpak.